Welcome back mga sir, Sir J again. So, alam naman natin kadalasan ang nagiging problema ng TMX Alpha ay yung pagiging hard starting niya. O kaya naman, bigla na lang nawawalan ng kuryente. So, kaya tayo, lalo na sa mga medyo may edad na, bibili sila ng TMX Alpha dahil convenient sa kanila, mura at syempre, may starter, hindi sila nahihirapan mag-kick. So, ang kadalasang sakit ng mga sir is haandar naman, kaya lang kung minsan bigla na lang titirik at saka mawawalan bigla ng kuryente. Pag malamig na, haandar siya ulit mga sir. So, kaya na lang ng motor na to ni sir na bigla na lang daw tumitirik. Maganda naman umandar pero biglang tumitirik at yun na nga, biglang nawawalan ng kuryente. Gaya na lang ng motor na to mga sir na maganda naman umandar pero bigla na lang mawawalan ng kuryente. Tulad nito, umaandar lang kanina pero upon checking, biglang nawalan ng kuryente mga sir. So, yan. So, yun nga mga sir, wala siyang kuryente. So, step by step, tuturo ko sa inyo kung paano i-convert ang CDI ng TMX Alpha kung sakaling nawalan ng kuryente ang inyong stator. So, yun nga mga sir, umpisa na natin i-convert ang kanyang CDI sa 4-pin CDI na panglifan. Ayan. Ito ang kanyang dating CDI. Yan ang tatanggalin na natin yan mga sir at papalitan natin ng 4-pin CDI. Unang-una mga sir is may i-convert tayo sa baba niyan. Tatanggalin natin yung kanyang socket sa stator, yung socket ng kanyang primary coil. Ayun. Yung parting baba mga sir, yung galing sa stator, hindi na natin kailangan yan. Ang kailangan lang natin dyan is yung kaputol na wire mga sir, yung papuntang harness. Yan lamang ating kailangan mga sir. At ito ang ating CDI na ipapalit, panglifan 110 4-pin CDI mga sir. At syempre kailangan din natin ng 4-pin na socket terminal para sa ating bagong CDI mga sir. Yan, kailangan natin yan mga sir. 4-pin lang ang kailangan natin. So, may excess na wire yan sa gitna dahil 5-pin yung socket natin. Tatanggalin na lamang natin yung nasa gitna. Ang kailangan lang natin yung 4 na nasa tagiliran, yung nasa gilid na 4. So, tatanggalin natin yung nasa gitna yan mga sir. Yan, hindi na natin kailangan yan mga sir ha. So, yun, na-reveal na natin ang dating socket ng kanyang CDI, yung lumang CDI niya, ang lumang socket niya. So, dyan natin idudugtong yung ating bagong socket ng CDI. At dyan na rin tayo magko-convert mga sir. Yun. So, bago ang lahat mga sir, tuturo ko muna sa inyo kung saan ba papunta ang bawat wire ng ating 4-pin CDI. Ayan. Disregard na lang natin yung kulay mga sir, no? So, yung parting taas bandang kaliwa is yan ang magsisilbing pulser ng ating CDI o ang trigger na galing sa stator. Ayan. Disregard na lang natin yung kulay mga sir kasi iba't ibang kulay ng wire ang makikita natin sa bawat socket. So, susunod natin mga sir is yung taas bandang kanan. Yan ang magsisilbing supply ng ating ignition coil mga sir, yung taas bandang kanan. So sa parting baba naman bandang kaliwa, yan ang magsisilbing ground supply ng ating CDI. At yung bandang kanan baba is magsisilbing positive o positive control ng ating CDI. So ikabit na muna natin ang ating pulser sa blue na may lining na yellow sa ating harness. Yan ay papuntang pulser.
Yan, pulser papuntang stator coil. So yun, nakakabit na nga mga sir. Susunod naman natin is yung ating ignition coil supply. Kakabit natin yan sa yellow na may stripe na green ng ating harness. Yan ang magiging supply ng ating ignition coil. Yan. Dudugtong natin siya dyan mga sir. Yan. Dudugtong muna natin mga sir. At yun na nga mga sir, nidugtong na natin ang ating ignition coil sa ating bagong CDI. Yan. Papunta siya dyan mga sir, dyan sa ignition coil ng ating TMX Alpha. O yan, nakikabit na natin mga sir. So susunod naman natin ngayon is ang ating baba, bandang kaliwa. Yan ang magsisilbing ground ng ating CDI mga sir. So yan, dudugtong natin siya sa kulay green na solid at saka green na may lining na white. Pag dudugtungin na natin yan mga sir, ground ng ating TMX Alpha at ground ng ating pulser. Pag dudugtungin natin yan mga sir, at idudugtong natin yung ground supply ng ating CDI. Ngayon, yung parting baba, bandang kaliwa. Yan. So yun, nakabit na natin mga sir ang ating ground supply ng ating CDI sa pinagsama nating solid green at green na may lining na white. Yan. So meron na lang tayong nag-iisang wire mga sir, ang positive supply ng ating CDI o yung bandang baba, bandang kaliwa, kanan pala mga sir, baba, bandang kanan ng ating CDI. So dudugtong natin yan dun sa tinanggal nating black na may lining na red o yung primary coil. Yan, primary coil ng ating dating CDI. Pero syempre may modification tayong gagawin dyan maya maya mga sir. So yun, ikabit na natin lahat ng ating mga wire. Yan, kung nakikita nyo, sana sir mga nasusundan nyo na. Susundan nyo sana mga sir. Naka-highlights naman kung paano, kung saan nakapesto ang bawat wire mga sir. Naka-highlight sa ating screen. Yan. Step by step mga sir, sundan nyo na lang. Yun. Sana maliwanag sa inyo mga sir. At may modification tayong gagawin mamaya sa parting baba, kung saan pinaghiwalay natin ang primary coil na terminal at ang wire na papuntang harness, papuntang CDI. So, yun mga sir, connected na sila lahat. Isa-isa. Yung kulay red na may stripe na black is yan siya, pababa siya dyan. So itong pinutol natin yan, hindi natin kailangan yun nasa baba. Ito lang nasa papuntang CDI, papuntang harness ang kailangan natin. Kailangan natin yan supplyan ng positive mga sir. Kaya yan ikakabit natin o idudugtong natin sa ating accessories wire ng ating motor. Ang Honda, ang accessories wire niya is solid black. So ilalagay natin siya dyan sa may solid black. Dudugtong natin para masupplyan ng positive ang ating CDI pagka on natin ng susi mga sir. So dugtong na muna natin yan mga sir. So yun nga mga sir, dinugtungan na natin ng wire ang dating socket ng ating primary coil papuntang CDI at idinugtong natin sa accessories wire sa may brake light switch tayo kumuha. Kayo sir kung saan nyo gustong kumuha ng supply, pero ako kasi malapit na sa primary ang kanyang
accessories wire, dun ko na siya dinugtong. So yan mga sir, na-organize na natin, na ikabit na rin natin, at hindi ko tinanggal ang dating socket ng kanyang CDI kasi baka bigla niyang gustong ipabalik sa dati, papalitan niya ng stator. So pwede pa naman ang kanyang CDI. So try natin mga sir. Kung nakikita nyo kanina mga sir, wala siyang kuryente, pero ngayon yon, malakas ng kanyang kuryente mga sir. Lumabas na ang kanyang kuryente dahil sa pag-convert natin ng 4-pin. At syempre, try natin pandarin mga sir. So yun mga sir, one click ang ating motor. Maganda na siya umandar. So yun lang mga sir. Ingat lagi sa pag-wirings. Salamat sa walang sawang panonood kay Sir J. Magandang umaga at ingat sa lahat mga sir.